Good morning, Royal Class! What's up, mga Mawinians? This is the Princess of the Universe, Maui Sensei. Welcome sa ating recorded vlog. Okay, pasensya na mga Mawinians, hindi pa ako nakakapag-live dahil ako ay may lakad mga ate at kuya. But by the time na pinapanood nyo to, nasa galaan nga po, okay ako nag-ready ng mga topics para sa inyo, para meron naman kayo mapanood at hindi nyo ako ma-miss. Namimiss ko rin syempre makipagchikahan sa inyo. Again po, hindi madali ang mag-record at mag-vlog ng ganito. Nakailang ano na nga ako, kanina nakailang take na ako. No? Paulit-ulit kasi ang ginagawa ko pag nagkamali ako, record ng panibago. But anyway, tuloy na lang natin. Dead man na, no? Sayang oras, di ba? And also, gusto kong may mapanood kayo or at least mabigyan kayo ng updates. Kapag hindi ako nakakapag-live, meron akong ilalagay na content kahit na itong mga recorded vlogs po. So, may nakarating sa aking chika na mukhang hindi lang yung mga ensaymada vloggers ang nasipa or naalisan ng trabaho if nagtatrabaho sila para kay Kuting at Jahas. Pero pati pala itong isang secretary ni Kuting. Nga pala, salamat muna kay Ate Faye Valdemoros sa kanyang super thanks pareho sa ating channel, sa ating backup channel, The Princess Maui 2 at saka sa Princess Maui 1. Thank you, Ate Faye. Ingat lagi dyan sa Rizal, right? Sa Rizal, if not, I think nasa Rizal si Ate Faye Valdemoros or maybe in Marikina City. Anyway, thank you po again, ate. At sa mga nagbibigay po ng mga pakulay sa prinsesa, every time na nagla-live tayo or even yung mga tapos na yung ating live streaming pero nagsisend pa po ng super thanks, malaking bagay po yan sa ating channel. Alam nyo naman, maliit lang yung channel natin, hindi naman tayo bigating vlogger, so nakakatulong po yan sa mga gastusin ko sa pagbablog. So I really appreciate your support sa ating mumunting mga channels. Okay, and also nga pala, maisingit ko lang din, huwag kalimutan pong gamitin ang Sendwave kung kayo ay OFW na nasa abroad, particularly in the US, in Canada, in Europe, in UK, some parts of Europe, of course. Where else? So for ilan pala naman pong mga countries, pero kung kayo OFW sa mga nabanggit na lugar, gamitin niyo po yung Sendwave kasi libre po ang pagpapadala sa Pilipinas, and sa unang pagpapadala niyo po, may marireceive kayo na $10 free credit po, pandagdag rin sa padala ninyo, plus walang charge, di ba? So gamitin niyo lang po yung promo code na pangalan ng iyong Principe, sa maigsi lang yan, MAUI, para po makareceive kayo ng $10 free credit sa unang pagpapadala nyo sa Pilipinas. Malaking tulong yan kasi it's a very safe app sa pagsisend ng padala sa Pilipinas, and also kapag may mga GCash account yung inyong mga mahal sa buhay sa Pilipinas, pwede pong diretsyo sa GCash accounts nila yung padala nyo ng walang bayad. No? At saka malaki yung palitan yata, mga ate at kuya. Yung ibang mga Mawinians, kapag nagpapadala sa GCash din po ng inyong Principe sa IG, Sendwave din yung ginagamit. So salamat po ng marami sa mga Sendwave users. Now, going back to the main topic, mukhang nasipa po itong undersecretary, if not, no. USEC ba siya or ASEC? I think USEC siya. Parang yung assistant secretary, yung yung mas mataas yung ranking, parang kasunod ng secretary talaga. Then maybe ASEC, and then USEC naman, mga undersecretaries. Napakarami ng mga yan, mga tat kuya. Ang gaganda nila ng mga USEC, particularly dyan sa press office ni Kuting sa Kamangyang. Na-meet ko tong mga to. And sa sigalot po ng mga ensaymada vloggers, nakasagot, naalala nyo, nag-vlog tayo, may isang kalbong ensaymada vloggers or sip-sip vlogger kina Kuting. Alam niyo na, yung mga vloggers na puri ng puri kay Kuting, puri ng puri kay Jahas, na malaki ang tiyanena at malaki ang mata, di ba? Kilala niyo na yan, mag-asawa yung Kuting at Jahas. So, yung mga ensaymada vloggers, they are also called sip-sip vloggers or mga bulagers, nagbubulag-bulagan. Sambang-samba kay Kuting, defender ni Jaha, samba rin kay Tamba. Parang mga vloggers sila ni Tamba. Ang daing ng mga yan, di ba? Even si Jam Maligno, makatambi na rin yan eh. Even si Tuning, di ba? Si Tuning na dating akala natin, diba, among the journalists and reporter ng mainstream, akala natin si Tuning for the people kasi makadigong siya nung mga nakaraang panahon di ba? Nakaraang taon.
Eh, ngayon mukhang makakuting na rin siya 'no, hindi niya nakikita yung ano, yung kapangitan ng at kapalpakan ng administrasyon ni Kuting, itong mga anomalyang very obvious. Nga pala mamaya pag-usapan natin kung sino baga talaga itong loan better na ito kasi may naghihinala na, yung malaki ang tyanena yung loan better. Anyway, yun nga po, going back sa kaguluhan ng mga vloggers or mga sip-sip vloggers or vloggers against sa mga tao ni Kuting, hindi lang pala yung mga vloggers ang mukhang natanggalan ng sustento, di ba? At sana, ba't hindi na lang nila papanalunin yung mga, kahit isa man lang sa mga sip-sip vloggers ang manalo sa tayaan ng numero, di milyones din naman yon. May nanalo kasi kahapon eh. Ginoo ko, paano nananalo ang mga yawa na yan? Oh, um, pag-usapan din natin mamaya kung gaano kahirap manalo sa tayaan ng numero na yan at bakit ang dali-daling manalo sa panahon ni Kuting. Ay alam na this, di ba? Oh, anyway, sa kaguluhan ng mga vloggers at sagutan ng mga sip-sip vloggers na yan at ng mga magaganda at apaka-sexing mga secretaries ni Kuting, hindi lang yata yung mga vloggers ang napilayan or natanggalan ng pagpapala, mukhang nasipa rin itong secretary na ito. Parang USEC siya, undersecretary. So, apakarami ng mga yan. Ito po yung blind item. At sa tingin ko, ito yung natanggal, itong babaeng apakaganda. Medyo nanaba rin to nung huling punta ko ng Kamangyang mga ate at kuya, nung hindi pa ako talaga anti-kuting eh, di ba? Nanaba tong mga to. Pero nung mga panahon na ako ay ensaymada vlogger pa or isa pa sa mga vloggers, sexiness ito at apakaganda. One of the most beautiful actually. Kaya lang medyo morenahin yung balat. Not so morena. Maybe maputi lang talaga or mapusyaw ako ng konti. Kaya ang tingin ko sa kanya morena. But among the secretaries, mapuputi kasi yung ibang mga secretaries. Katulad ni Bukangkang, putis porcelana si Bukangkang eh. And medyo maputi si Bukangkang. Pero ito, I think this is Patring. Tinakpan ko na lang yung mata. Patring, hello, mukhang kababayan pa kita, Patring. Diyos ko, anong nangyari? Oh, yung mga vloggers nga pala kaya nasa kasagutan nitong si Patring ay dahil sa 'di ba may mga screenshots na shinare si Miss Maharlika patungkol sa sagutan nga nito no. Hindi sumasagot si Cookie Rocky yung kalbo na vloggers or sip-sip vloggers na parang lider-lidera ng mga sambang-sambang vloggers kay Kuting at Ahas. Hindi niya sinasagot na fake news yung screenshots, walang kaimik-imik. So alam na this, 'di ba? Kumakalat yung screenshots sa malaking vlogger si Miss Maharlika. Kaunting kibot ni Miss Maharlika, ngak-ngak sila. Tapos yung shinare ni Miss Maharlika ang screenshots between Patring and yung kalbong Kokiroki na sip-sip vlogger. Hindi umiimik si Kokiroki. Takot? Or totoo? Kasi Kokiroki, umimik ka. I-deny mo kung hindi nyo talaga, di ba, exchange of chat messages ni Patring yon. So, itong si Patring hinihinala po, or hindi naman hinihinala, pero sabi kasi ni Miss Marlica, jowa daw ito ng anak ni Larry Gadon. Yung anak ni Larry Gadon, babaita. Totoo ba, Alaris, na jowa mo si Patring? Well, apakaganda ni Patring, mga ate at kuya ha. Sa tingin ko siya ang isa sa pinakamagandang sekretary ni Kuting. Mas maganda siya kay Bukangkang. Si Bukangkang kutis porcelana na namilog din si Bukangkang, di ba, na nabuntis ng anak. Sino pa ba si Amoy Kulob, lalo ng masagwa. May edad na rin si Amoy Kulob, mga 50 na yata yun. Tapos pag nag-makeup, balhakan. Anyway, eto po yung nakita kong post na parang si Patring ang tinutukoy. Kasi so far, sa sagutan na yun ni Kalbo na sip-sip vlogger, clue ha, yung pangalan ng sip-sip vlogger, si Kukiroki, alam na yan ng mga matatagal na mawinyas, pero kung bago lang kayo sa channel natin lalo na, dalawang channels. So, Princess Maui 1 and Princess Maui 2. Kung bago lang kayo, yung kalbong vlogger, ang tunog-tunog ng kanyang ng alias niya ay Kukiroki. Okay? Yung pangalan niya, well, at least alias pa rin yun, Mabato in English, at yung apelyido niya ay yung apelyido ni Kring Kring na asawa ng isang pinsan ni Tamba. Okay? So, si Kring Kring na sexy star noong araw, Christina, maputi kamukhain ko. Charot. Christina, sexy star noong araw, kasabay niya na Gretchen, ganon. Okay, so, ang apelyido ni Kukiroki, yon yung apelyido ni Christina, sexy star, na nag-asawa ng politiko na kapelyado ni Tamba. Okay? And then, yung pangalan nitong Kukiroki ay katunog-tunog ng, yung Mabato in English. Okay? Mabato Road. Yes? Parang ice cream, Mabato Road. Ganon. Eto yung post nga po,
i-debunk natin, unawain natin. May dalawang nag-away sa social na media. So, may dalawang nag-away. Isang unemployed na keyboard warrior, walang trabaho si Cookie Rookie. Di ba atinista yan? Naging professor pa yata ng ano na yun. Oh, nag-iinarte yan sa pag-i-English pero ano naman, very Filipinized. Hindi talaga native tongue, okay? Ako nga medyo nako-conscious minsan kasi nawawala yung aking Americanized English. Nagiging parang ano na ako, Filipinized na rin, di ba? Pero si Kiroki, magaling yan sa pagsusulat and very particular din yan sa grammar. So kahit na yung kanyang pag-i-English ay Pilipino ang tunog, pero ano, maganda yung construction. No, maganda yung grammatical construction ng kanyang, and yeah, the construction of his sentences and whatnot. So, isang unemployed na keyboard warrior, so I think this is Kukiruki, at isang SOCMED personality na may high-paying job. High-paying job? So, hindi kasi patring ito? Kasi yung mga secretaries, mga kuyang, alam ko 100K a month yan. Baka hindi lang. Okay? So, 6 figures. Hindi lang 5 figures ang kanilang sweldo. Ayun, natanggal sa trabaho yung isa dahil nagkasalitaan ng sobra sa palitan, kaya unemployed sila pareha. So, ano ibig sabihin? Si Cookie Roque, wala talaga trabaho yung kaya nag-iinarte, nagba-vlog-vlog, di ba? Nagsusulat, nagba-vlog at nagba-vlog. Vlog pagsusulat, vlog, video, vlog. At ang arte-arte niya, nagpapakasosyal, feeling Audrey Hepburn ang ganap. Pero akla naman yan siya na matangkad na maputi. Na pinagnanasaan din ni Tani. Di ba? Ang dami nating check. Ha? Oh. Natanggal silang pareho. Patring, papayag ka? Wala pang 2 years ikuting, nasipa ka? Patring, ha? Sisilipin ko mamaya ang iyong social na media account. O, sisilipin ko yung FB niya, FB account. Yun lang, unemployed na yung isa sa simula pa lang. So malamang si Cookie Rookie, yung sip-sip vlogger, yung kalbo. Yung kalaban niya nawala ng high-paying job. So I think the high-paying job pertains to being undersecretary, di ba? Tawang-tawa daw si Van Ibiernas. Oh, yung Martin ba yung may high-paying job? O Martin ba yung pangalan? O apelyedo? Kasi yung pangalan nung apakagandang undersecretary na sa tingin ko ay well, yun talaga yung nasa screenshot yung nakatunggal ni Kukiroki. Ang pangalan niya ay hindi Martin, kundi Patring. So yung Martin kaya ay apelyedo ni Patring? Basta ang alam ko, itong undersecretary mga ate at kuya ay ang pangalan niya ay Patring nga. Pero yung kompleto, syempre, yung pangalan ng Viva Hot Babes na matangkad na sexiness din. And also, yung apelyedo niya ay, baka itong sinasabi ng commenter. Basta yung apelyedo ng Patring, ang alam ko ay yung kumanta ng, pangalan ng kumanta, 1, 2, 3, Papasito, Bantate, Maria, Papasito, Bantate, basta alam ko yun yung apelyedo ni Patring, no? So, parang tugma naman dito sa comment ng isang netizen dito sa post ni Van Ibiernas. Oh. Karma is real, sabi ng isa dito. Kita ba? Karma is real. Patring, huwag kang pumayag. Sisilipin ko yung social na media. Nagulat nga ako. Actually, sinilip ko na itong FB account ni Patring. And, okay, friend niya si Bukangkang. Hindi ko na lang pakita sa inyo, ako na lang. Friend niya si Bukangkang, maybe I can show you. Ay! Sige, pakita ko sa inyo yung friends. Ay, bakit yung pangalan? Ano, B? Screenshot ko na lang. Sige, screenshot ko. Share ko sa inyo. Tapos takpan ko. Okay, sige. Ginoo ko. Okay. Sige, pakita ko sa inyo. And then takpan ko yung pangalan niya. Okay. So, tinignan ko yung friends list niya. Confirmed mga ate at kuya. Yan, tinakpan ko na lang yung pangalan niya, ha? Excuse me. Friend niya si Ellie, yung isang kilalang vlogger din. Si Ellie, si Madam Ellie yan, Ellie Concord. Friend din niya si Amoy Kulog, nandiyan sa friends list. Friend din niya si Bukangkang. At kung sino-sino pang hindi ko kilala yung iba. Okay? Basta nandiyan sa listahan ng friends niya si Bukangkang, nandiyan din si Amoy Kulob, yung pinakamataas
sa kanilang lahat. Siyempre yung pinaka-secretary. Alright? And also, nagulat, Patring, sana makarating sa'yo ang vlog ko. Alam mo, of all the secretaries, ikaw yung hindi ko talaga winarla-warla, or hindi naman talaga kita winarla. Just to let you know mga ate at kuya, kasi may mga claims yung ibang mga Ensaymada vloggers or Sip-Sip vloggers na hindi ako invited noon sa meet and greet sa palasyo. Nung pumutok yung issue ng Ensaymada, ako daw ay gate crasher. Just to let you know mga Ensaymada vloggers, si Patring ang nag-invite sa akin. Hindi ako pwedeng pumasok sa palasyo ng Kamangyang kung wala akong invitation. Plus, mag-fill out ka ng form, ilalagay mo na lahat ng details mo doon, address, di ba? Real name, email, ganon, lahat na, telephone number. Kaya mga ate at kuya, kung ano man ang mangyari sa akin, ang may alam lang ng aking whereabouts, lalo na yung mga complete details ko ay ang palasyo ng Kamangyang. Ang aking phone number, ang aking email, hindi ko sinishare yan sa lahat. Ang aking specific and current address nasa palasyo ng Kamangyang. It was Patring who sent me the invitation, the online invitation, na hindi ako makakapasok kung wala ako sa guest list. Kaya wag niyong sasabihin, babaeng ipis, mami ipis, isa sa mga ensaymada, na hindi ako invited at gate crasher lang ako nung panahon. It was Patring. Patring, i-deny mo yan kung hindi totoo. Patring, nagulat ako nung binuksan ko yung social media account mo. Graduate ka pala ng UP and parang kababayan kita, Patring. Bisaya, ina lang kita kay murag pareho man kita nga Bisaya day no. Magpaminaw mo day ha. Oh, Patring, murag magkasimanwa bala kita nga duwa. Oh, gasugot ka nga ginamakarakanan matuod nga ginsipa ka ni babaeng sawa ni manog. Ginsipa ka na hamanhay. Nabuking abero ano nyaro pagbayad ninyo sa mga bukod man bayad ron hay. Tinatawan niyo buwan-buwan do mga ano nga hay, mga ensaymada. It pila kuno to 100K hasta 250K inyong 250,000 ang ginatao sa mga letse nga ron. Mga bobo man don. Hay nanot aron. Ginsipa ka hay, bawdahan ka gid ha base kung gurguron ka bagananda. Sana makarating sa iyo Patrick. Magkakababayan tayo, Patreng. Anyway, ingat ka. Alam mo na, no, napakadelikadong kalaban nitong mga taong ito and unfair itong ginawa sa'yo kung sinipa ka. Graduate ka pala ng UP Visayas ba to? I think this is in UP LB, if not in UP Diliman. Patring, bigati ng credentials mo. Ikaw pang pinakamaganda dyan, tapos ginanto ka? Ay, well, mag-ingat ka. You don't have to become the puting ahas of Miss Maharlika ha. Wag na lang. Wag mo nang ilagay sa panganib ang buhay mo, no? Maliit lang ang ating probinsya, Patring. Iilan lang ang populasyon natin. Kukonti lang tayo, di ba, Patring? Mag-ingat ka, ha? Anyway, marami ka pang trabahong mahahanap na mas maganda kaysa sa trabaho mo sa palasyo. At least, wala ka na dyan sa toxic palace na yan. Agree ba kayo mga ate at kuya? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.